tagal nang walang Pilipino na umaakyat sa Mount Everest. Halos 2 dekada na. So, lagi ko sinasabi, you have to mentally prepare for it na pwede kang mamatay. It's an actual possibility. Nakarating kami sa Camp 4, sobrang lakas ng hangin. Hindi namin ma-pitch yung tent namin. So, nagkapit basic pa kami para ma-pitch yung tent namin. Camp 4, ito na yung death zone. Yes, death zone na to. Wala kami maayos na pagkain. Yung iniinom lang namin na tubig nun is pinakulo ang snow. Lahat uncomfortable. Oo, lahat uncomfortable. Nung mga panahon na yon, hindi kasi pwede patinag eh. Oo. Umabot sa point na hindi ko na maramdaman yung fingers and toes ko. Nahirapan na rin kami makakita kasi kami ni Miguel nagkaroon kami ng snow blindness eh. Ang daming pwede kang bawian ng buhay. Ang totoong summit is choosing your life. Real stories, real conversations. This is Unbreakable. You're listening to Unbreakable with Migs Bustos, brought to you by Duca Creatives, powered by January Skies Creations. Today's guest has taken a journey to the peak of the world. At 30 years old, kinilala siya as the youngest and the 10th Filipino to ever reach the summit of Mount Everest. Isa po siyang De La Salle University Computer Science graduate at nagsimula po sa kanyang mountaineering journey last 2016 with his local hikes turned into the most challenging peaks on Earth. Here with us today is Mr. Geno Panganiban, ready to share an unbreakable journey through the world's highest peaks. Geno, thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me again. Thank you. Salamat. Hindi ka nagsasawa sa akin. Siyempre naman. Pang ilang interview na rin natin to, Geno. Pero I think now we can take our sweet time to get to know you better. Siyempre, kinilala ka, di ba? As one of the 3 Filipinos na makaabot ng Mount Everest. Tanungin ko muna, no, paano ko ba nagsimulang maging interesado sa outdoor sports sa pamumundok? Actually, kung i-compare mo yung pagkagusto ko sa outdoors, ibang-iba siya sa kinalakihan ko eh. Nung pinalaki ako ng magulang ko na martial arts, kasi grade school pa lang ako, in-enroll na ako sa taekwondo, tapos naging athlete ako hanggang college. Ng taekwondo? Yes. Varsity? Hindi na ako umabot sa college, pero nagte-training pa rin ako sa DLSU. Okay. Tapos nag-quit ako ng DLSU Taekwondo, sumali ako sa DLSU Muay Thai. Then after that, nag-wrestling ako, nag-amateur MMA. So, talaga? Ibang-iba yung lifestyle ko nun. Oo. And at that time, nung busy pa ako sa school, ano lang ako, ACADS, org work, mahilig ako sa mga ganun eh. And napapansin ko yung mga friends ko, nag-outdoor sila. Tapos nakita ko na ganda ng picture nila sa Instagram, sa Facebook. Tapos yung picture ko, galing school or anywhere. Pero parang naisip ko na, parang gusto ko din ng ganong klaseng experience. Gusto ko ng ganong klaseng picture. Kaya, nung 3rd year college ako, hindi ko hinayaang, hindi ako mag-hike. Dapat mag-hike ako. Ginagawan ko talaga siya. Doon na siya nagsimula? Doon na siya nagsimula. Okay. Nung mga time na magli-leap class na, yung 2 of my friends, they organized a hike. Okay, Geno, I think it's time for you to join us. Kasi nag-ask ako dun sa friend ko, pero nire-reject niya ako kasi napupuno daw yung slots dun sa... Kasi hanggang 10 lang daw yung kaya. Eto. So, nung nagkaroon na ng leap class, okay, finally makakapag-hike na ako. Pinakauna kong bundok is Mount Talamitam sa Nasugbu, Batangas. And hindi pa doon nag-spark yung love ko for the outdoors kasi it was a hell experience for me. Ano lang ako eh. Paano siya naging hell? Kasi hindi ako prepared eh. Na ganito pala sa mag-hiking. Naka-sleeveless ako, tapos naka-drawstring bag, yung Trail Raiders na shoes, yung good morning towel lang yung dala ko, di ba? Talagang suffering kasi matutusta ka, madidehydrate ka. Pero pagdating mo sa taas, doon yung parang,
slight of relief. Hindi slight parang sobrang relief na wow. Parang after... Ang rewarding. Sobrang rewarding. Pagkatapos nung mainit sa talahiban, diba? Yung sugat-sugat ka, pawis na pawis ka, init na init ka. Pagdating mo sa taas, biglang sobrang lakas ng hangin, makakabawi ka, makakinga ka. Geno, tanongin ko lang, no? Yes. From your childhood, from sports being active, diba? Siguro ano yung mga natutunan mo in sport? Mga values and disciplines na na-apply mo ngayon sa buhay mo? Kailangan kaya ko dalhin sarili ko. Yung mentality ko is kailangan lumaban Nung bata ako, iyakin ako. Pero habang tumatanda na mas kinakaya kong indahin. And yun yung nadala ko na hindi ako pwede umasa sa iba Pag lumaki ka kasi sa individual sports, na yung sarili mo lang. Diba? Yung error mo sa'yo, yung success mo sa'yo din Wala ka ibang aasahan Siguro ikaw, bro, yung sa running, diba? Paa mo lang naman yung nagdadala sa'yo Paa, katawan, yung utak mo. Diba? So, yun yung nadala ko. And even sa mountain, diba? Kahit sabihin mo may guide ako, it's still me At the end of the day, it will still be you. Diba? Parang dun mag-sink in yung training, yung mga sacrifices mo, lahat. Sarili mo pa rin Pero bang certain inkling? Kasi iba-iba yan di ba? Pag alam natin sa sports. Meron talagang geared towards individual sports. Meron talagang geared towards team. Ako mas team ako admittedly. Mas team ako Pero ikaw, mas individual. Di ba? Oo, kasi doon ako in-influence ng parents ko. Doon mas nag-stick ako doon Oo nga, oo. Mas nagustuhan ko yung ganun Nag-effort talaga yung parents ko na isabak ako sa maraming hobbies. Okay. So, maraming pasasalamat sa kanila doon. Pero they helped me hanapin kung saan ako may in love. Kailan mo na-discover sa sarili mo na parang gusto ko na itong gawin I have bigger dreams, aspirations to climb the highest of mountains? Siyempre, magjo-join ka muna ng isang hike event. Ganun usually ngayon sa time ngayon. Maghahanap ka ng group, maghahanap ka ng organizer, or just do it yourself by researching. And eventually, mapupunta ka sa first few mountains mo. And then, gugustuhin mo na akyatin yung mga pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. Which are? Number 1, Mount Apo. Number 2 is Dulang-Dulang. Number 3 is Pulag. Number 4, Kitanglad. And so on. So, gugustuhin. May parang ka meron ka ng bucket list. Yes, oo. Parang, oh wow, kaya ko pala to. Itong ganito klaseng bundok. So, ano kayo next na mas mahirap para sa akin? Na parang mapatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pala. That happened to me kasi parang hindi naman nagsasawa. Pero parang naisip ko na, okay, medyo nakit ko na yung mga bundok. Yung mga sikat na bundok dito sa Pilipinas. Bakit hindi kaya ako mag-take ng break from the Philippine mountains? At test ko sarili ko kung paano mag-adapt yung katawan ko at utak ko sa ibang bansa, sa ibang bundok. Kasi tayo tropical Kakayanin ko ba sa high altitude? Oo. And then yun yung first time namin ng mga friends ko na pumunta sa Nepal at pumunta sa Everest Base Camp. At doon parang sabi ko, wow, nakita ko na yung... Base camp lang muna? Base camp lang muna. Pero kahit na, pag pumunta ka ng Everest Base Camp, akit pa rin yun akit diba? Pa din siya. I mean, hindi rin biro diba? On average, it would take 8 days. To go to the base camp? Yes, kasi you have to let your body allow to adapt to the environment. Lalo na tayo mga Pilipino, galing tayo sa tropical country, diba? And galing tayo sa sea level. Oo. And yung starting mo doon, almost nasa height ka na ng highest mountain sa Pinas. So magkakaroon mataas na siya to begin with. Mataas na siya to begin with. Diba? Tapos aakit ka pa. And as you go higher, nawawala yung tree line. Nawawala yung saturation ng oxygen. Diba? So, slowly siya. Slowly. And eventually, you'll reach Everest Base Camp. Tapos, yun, dun ko nasilayan yung sinasabi lang, okay, ito pala yung Himalayas.
Wow. The grandest and the biggest of the mountains. And masabi, papawaw ka na lang eh. And hindi ko siya ma-explain unless alam mo yung nandun ka talaga. And then, a year later, parang sinabi ko sa sarili ko, I need something really, really, really big thing to do. And then, nagsik ako ng guidance sa expedition companies sa Nepal. And then sabi nila, pwede kong gawin tong isang 8,000 meter mountain. And sinabi nila na, itong bundok na to, this would be a very good training ground for Mount Everest. Which was, anong bundok yan? It's called Mount Manaslu. Manaslu. It's the 8th highest mountain in the world. Sige, game, fire. So, nung inakyat ko yun, that was my first time to be in an expedition. So, meron ng logistics crew, kitchen crew. So, nasa base camp kami, parang village kami ng mountaineers. And then, yun yung first time ko na more than a month ako nasa bundok. Diba? Hindi ako naliligo. Doon ako natuto gumamit ng supplemental oxygen. A lot of ice climbing. And doon ako na-expose sa tinatawag din ng death zone. Death zone. So, ito na yung inhabitable area talaga sa lupang ibabaw. Kasi ibig sabihin manipis na yung oxygen, di ba? Sa death zone. Sobrang nipis. Hindi naman siya yung tipong pag tinanggal mo yung mask mo, mamamatay ka na. Oo. Pero, but eventually, you'd die. Oo. Pero, it's the point of no recovery na eh. 2 weeks later, I was still in Nepal. 2 weeks later, nag-climb naman ako with Miguel Mapalad, yung shout out. Eventually magiging climbing partner ka sa Mount Everest. And Miguel is a very good friend of mine na before that expedition, nag-goal kami itong isa sa pinakamagandang bundok sa buong mundo, Mount Amadablam. So, isa to sa pinakamaganda at pinaka-technical na bundok sa buong mundo. And inakyat namin to. But eventually, hindi ako nakapag-summit kasi nagkaroon ako ng problema sa gamit ko. So, sobrang nalungkot ako kasi onti na lang eh. Pangarap ko tong bundok na to. Pero nung nasira yung gamit ko, wala nang means for me to go up. Kasi kung pinilit ko, mamatay lang ako. Di ba? So, kinailangan kong bumaba. So, doon kami parang nagkaroon kami ng crossroads. Dramatic breakup ni Miguel. Talaga? Kasi kailangan kong iparaya eh. Pare. Pinaraya mo na. Finish it for me. Parang ganon. Sobrang dramatic kasi umiiyak na ako noon eh. Miguel, pangarap ko din to. Parang ganon. Pagbaba ni Miguel sa Amadablam kasi sinalubong ko siya sa base camp eh. Nagkaroon na kami ng mutual agreement na okay, Miguel, I think it's time to climb Mount Everest. Kasi tagal nang walang Pilipino na umaakyat sa Mount Everest. Halos 2 dekada na. I always tell sa mga nagtatanong sa akin na what does it really take to summit an 8,000 meter? So, lagi ko sinasabi, 15% yung physical capabilities mo. Another 15% is yung preparations. You have to mentally prepare for it na pwede kang mamatay. Totoo yan. Diba? So, kailangan it's an actual possibility. Yes. Kung di ka maubusan ng oxygen, pwede ka namang madulas, aksidente, mataganan ng yelo. Yung una, hindi pa masyadong nagsisink in sa mga tao na delikado ng Everest. Pero nung nabalitaan nilang meron nang namatay. Parang hindi biro ang high altitude. Yung emotional prep din kasi meron kang loved ones eh. Totoo yan. Diba? I'm sure there was some worry. Fiancé mo, sa parents mo. May mga times pa na walang signal. Yes. Diba?
sobrang difficult yun for me and for them. Kasi, for me, difficult siya kasi kinailangan ko silang i-condition na ito yung passion ko. Na talagang na-in-love na ako sa pamumundo ko. And I know it's difficult for them kasi kinailangan nila akong suportahan. Diba? Ganun talaga yung sa mga passions natin. Kung iisipin mo sino bang magulang ang papayagan ng anak nila para sa isang deadly na activity. Tama. Maraming pwedeng mag-discourage sa akin pero hindi ako nakakuha ng kahit anong discouragement from them. Ngayon pag-usapan natin yung actual. So, ilang months kayo sa base camp to acclimatize? 1 month? 1 month? More than a month. More than a month, diba? For 8 days, you will slowly climb to Everest Base Camp. Dapat, aalis na kami May 10 ng gabi. And May 14, dapat magsa-summit na. However, noong May 10, nag-report yung expedition company namin na magkakaroon ng snowstorm. Naku. So, okay, pahinga muna tayo. Let's wait it out. May 14 para pwede umalis. Mga teammates na umakyat na. Umakyat na? Oo. Pinilit nila. So, na-stuck sila sa Camp 2. And this was the time na nabalitaan namin si PJ. Akyat na din. Nauna pala siya. Nauna si PJ. Okay. So, wait out namin. Umalis kami May 14 ng gabi, May 15 ng madaling araw. Pagdating namin sa Camp 2, yung friend ko from the Chinese team, sila yung nagbalita na meron daw Pinoy na namatay. So, doon pa lang sobrang parang Pinoy pa, no? Na heartbreaking na talagang nakaka-frustrate kasi nakakalungkot na wini-wish namin ni Miguel na sana lahat ng Pinoy nakapag-summit, di ba? Nakarating kami sa Camp 4 ng mga 3 p.m. And bago pala kami mag-Camp 4, doon na namin nakita yung bangkay ni PJ. Tapos nakita namin na onti na lang Camp 4 na siya. So, siguro mga 100 meters na lang. Doesn't matter if it's a Filipino or may someone passed away. Yes. Diba nakakilala nyo, diba? Yes. Siguro, how did you take that? Nung mga panahon na yon, hindi kasi pwede magpatinag Kailangan ko i-absorb lahat ng positivity na pwede kong i-absorb. Kasi pag nagpa-apekto ako sa mga negative, baka mapanghinaan ako ng loob papuntang summit So, hindi ko muna hinahayaan sarili ko to feel it. Yeah. Kailangan ko muna maging strong, 'di ba? Pero nung nasa exit na kami ni Miguel doon na kami nag-mourn. Doon namin talagang feel yung nangyari, talk to the family, lahat. Ano masasabi ang pinaka-challenging parts? I mean, nasabi mo na yung sa Camp 1, yung sa ice, di ba? Pero ano siguro yung mga experiences na, dito talaga tayo matetesting. Nag-start na yung real challenge nung umalis kami sa Camp 3 ng May 17. Kasi from Camp 3 May 17, wala nang tulog. Wala kami maayos na pagkain. Kasi yung maayos namin ng pagkain nasa base camp lang, lahat ng dinadala namin dehydrated lang. Tsaka lahat ng dala nun, yun na yun di ba? Yun na yun. Tapos, no turning back. No turning back. And yung iniinom lang namin na tubig nun is pinakulo ang snow. Wow, pinakulo ang snow. Yes. Tapos meron kayong dalang pangkulo. Yes. Okay. So, walang comforting at all Lahat uncomfortable. Lahat uncomfortable. Pero, yung sabi ng isang mga mentor namin doon, one of the secrets to success is you have to be comfortable in being uncomfortable. 5 kayo sa loob ng tent, talagang wala. Diba? Talagang yung pagdumi mo, yung pag-ihim, walang wala. Hindi siya nakagawian mo wala Pero kailangan mo maging comfortable sa mga ganun kasi ganun talaga. Papunta na tayo from Camp 3, papunta na tayo sa Camp 4. Pinalitan ng expedition leader namin na magkakaroon naman ng storm.
Ang taas yun Sabi niya, kailangan namin bumaba. Ha? So, nasa campfire na kami. Kailangan namin bumaba to Camp 3 or Camp 2. Tapos, simula nung nag-stop yung hangin, everyone took that advantage para mag-summit attempt. So, last push. Ano na, apektado na yung emotion mo, yung decision making mo. At hindi ka din makakatulog sa campfire kasi yung oxygen 12 hours later, yung guide ko may sakit. Sobrang tindi ng ubo niya. Okay. So, nung nasa campfire niya kami, sabi niya, Jeno, mauna ka na. Ayusin ko lang gamit ko. So, yun, kasabay ko si Miguel. Yung guide ni Miguel, umakyat kami. Nagtataka ako, bakit ang tagal na nung guide ko? Lingon ako ng lingon. So, medyo nag-worry ako. So, kasi, ano lang yun isang rope lang yung inakyatan namin So, you could imagine, mahabang pila. Kasi lahat ng climbers, gusto nila, ito sa araw na to, May 18, summit. Kasi ito yung pinakamagandang weather. So, majority of the climbers, nandun, nung araw na yun. So, 500 plus kami doon o 400 plus. Wow. So, climbers and yung mga Sherpa guides nila. So, traffic talaga. So, umalis muna ako sa linya. Kasi nag-worry na ako sa guide ko. So, mga 20 minutes na ako naghihintay. Di ko na kaya, kailangan ko na maglakad. Kasi, binalikan mo? Hindi ko siya binalikan. Mas pinili kong umahon na lang. So, for that period of time, ako lang mag-isa na umaakyat. And then, pagdating ko sa tinatawag nilang balcony, yung unang dungaw ng Mount Everest. Okay. Ano na to, mga nasa 8.4 or 8.5. May sumalubong sa akin. Sabi niya, Jeno, nahimatay yung guide mo. Oh my God! Oh my God talaga. Sabi ko, oh my God. Okay, so kamusta siya? Buhay ba siya or what? Okay naman, bumaba na raw. So, nagkaroon ako ng replacement guide ngayon. Oh my God. So, for more than 6 hours, ano lang ako? 1-2 lang. Step, hinga. Lahat ng pwede kong isipin para tumakbo yung utak ko. Bibilang ako, kumakanta ako sa utak ko. Wow. Ganun lang ako. Mag-isa ka lang? Isa lang. At mahirap pag-climb ng ganun kahaba na mag-isa? Tagal din. Parang, hindi ko na alam. Kasi sinusundan ko lang yung rope. Hindi ka pwede tumigil Pag tumigil, lalamigin ako. You could see my summit photo. May ice nga ako sa dibdib. So, pag banda mga 4 a.m. na, nakita ko na parang mas mataas na ako sa mga bundok. Parang mas mataas na ako sa clouds. So, parang nakita ko na yung summit. Okay, 5 a.m. medyo lumiliwanag na. Nakita ko na yung horizon. Ito yung horizon na di mo mako-compare sa iba kasi I get to see this sunrise from the highest point on earth. Tapos, ibang klase siya kasi parang kita mo yung linya? Yung hubog ng mundo. Ng bundok? Ng mundo. Mundo. Tama. The earth is round. Yung flat. Yung curvature niya, nakita mo na Tapos, sumasalubong siya dun sa summit ng Everest. Wow. Tapos, ayun, nung papalapit na ako doon na nag-sink in yung emotions ko na lahat ng training, lahat ng paghihirap, lahat ng suffering, parang it all led to this moment. Pagdating sa summit, nag-send na ako nung sat phone message if I could remember or even vaguely remember, parang ang sabi ko noon na May 18 summit, Mount Everest. Mabuhay ang mga Filipino climbers. Mabuhay ang mga Pilipino. Parang ganun yung message ko. Jeno, siguro sa buong experience na to sa pamamundok, sa iyong ginagawa sa pag-Mount Everest, pag-climb na Mount Everest, paano na to na-form yung perspective mo sa buhay? That's a very good question. Kahit
anong mangyari, maliit na bagay lang tayo. So, ang Mount Everest, nandyan lang yan eh. Nandyan lang ang bundok. Mabuhay tayo, mamatay tayo, nandyan lang tayo. So, centuries old na yan. Thousands of years old. Millions of years. Billions of years. Diba? Speck lang tayo sa mundo. And that really helps me to be grounded and to be more humble. Kasi kahit sabihin mong ikaw na yung nasa pinakamataas, marami pa rin pwedeng mangyari. Diba? Kailangan mo pa rin bumaba. Tama. Diba? Na-realize ko na ang totoong summit ng bundok is not going to the top. It's going back home to your family and to your loved ones. That is the true summit. Ang totoong summit is choosing your life. Ang daming pwede mangyari, pwede kang bawian ng buhay. Ang totoong summit, yung uuwi ka sa mga mahal mo sa buhay. Diba? Don't make those risky moves pagdating sa bundok. Marami ring mga pangyayari, challenges na talagang pwede ka naman mag-give up eh. Yes. Maraming mga times na parang ayoko na, yes. 'Di ba? Pero bakit? 'Di ba? Kahit anong iba to sa iyo, hindi ka matinag, you cannot be breaked. You cannot be broken rather. Kanina sinabi ko sobrang traffic, 'di ba? And at that time, umabot sa point na hindi ko na maramdaman yung fingers and toes ko. Kasi sobrang lamig and hindi ako makagalaw kasi traffic eh. The unbreakable moment for me was that last push to the summit. Alam ko, hindi ko nakatawan yun eh. Ano ko na yun eh. Nandun na yung willpower, lahat ng training. Ano na yun? Feel ko si Lord na talaga yun. Diba? He pushed me to the summit and made sure na makakauwi ako sa pamilya ko. Baga parang dahil sa mga Pilipino, puso eh. No? Puso na lang yun. Puso na lang yun eh. Wala nang training, wala na lahat. Puso na yun. Puso na yun. You'll give it all out nandun na. Hindi ko pala akalain na kaya ko. Kaya ko pala. Tama. Diba? Kumbaga literal na empty mo na yung tank mo going there. Maganda rin siguro, no? At congratulations in advance dahil ikaw ikakasal na. Yes. Di ba? So, kumbaga, ikaw, pagbubuo ka ng isang pamilya, di ba? Parang ano yung mga gusto mong values na maging core or kultura ng magiging pamilya mo? Actually, ang ganda nung question mo. Kasi pinag-uusapan namin ni Aika this past few days kung paano namin papalakihin yung magiging future children namin. Diba? Kung pagpalain. Sabi ko, pagpapalain. Oo, diba? But baka pwede natin ipasok sa individual sports. Kaya sobrang fresh nung nung topic natin. Fresh sa akin. Yes. Kasi pinag-uusapan namin. Tapos sinasabi ko din sa kanya na gusto kong ma-expose din sa sa outdoors. Makakahalubilo siya ng iba't ibang levels of life. Merong tinuro sa akin yung mentor ko. Sabi niya, sa pamumundok, lahat tayo pantay-pantay. Kasi mahirap man o mayaman or ganito ang profesyon, ito ang profesyon, mabilis or mabagal, iisa lang naman yung trail na tinatahak natin papuntang summit. At iisa lang naman yung summit na pupuntahan natin. Totoo yun. At iisa lang din naman yung bababaan natin. So, hiking and mountaineering, in a sense, is a equalizer. Yes. Dali mo. Panghuli, siguro, Jeno, second to the last, ano pa mga future mo na gusto pang tahakin, gusto mo pa ma-achieve sa iyong mountaineering journey? Yung goal kasi nung sinimulan namin na group ni Miguel is to climb all the 8,000 meter peaks in the whole world. So, merong 14 na ganun. So, nakailan na kayo? Ikaw dalawa.
Si Miguel? Isa, Everest. Everest. Yes. And sana makakuha kami ng maraming sponsors for that kasi it's a really big project. And I hope na magkaroon ako ng pangatlo para magkaroon na tayo ng national record. Diba? Parang that would make me the first Filipino to climb 3. Ang existing is 2. Ikaw din yun? Si Romy, tsaka si Karina. Nakadalawa na sila. I think. Well, I mean, sana makamit natin yun. Kasi saya kaya sabihin na kaya ng Pinoy. Oo nga. Diba? Para lang pala yan? Para Manny Pacquiao lang pala yan, no? The only 8 division boxing champion, di ba? Pero sa pamumundok naman. May 14 pala, di ba? So, Jeno, sa lahat ng iyong mga pinagdaanan sa buhay, bakit ka unbreakable? Sa kabila ng matinding lamig, malakas na hangin, extreme na kondisyon, I did it and I can do it and I will do it all over again. So maraming salamat sa ating unbreakable story, ang ating unbreakable guest today na si Jeno Panganiban, one of the 3 Filipinos na makaakyat sa Mount Everest after 18 years. At pangarap ko rin yan para sa iyo makompleto yung 8,000 meter mountains in the world. Jeno, maraming salamat. Thank you, bro. Thank you. Hi, hello, this is Migs Bustos, and do not miss every Unbreakable episode on the Luca Creatives YouTube channel.